Good morning. Ah, Nandito ako ngayon sa may bukid dito sa tapat sa dulo ng Kalumpit dito sa Santo Cristo. Maganda pala ngayon itong lugar na ito. Naaalala ko tuloy nung mga bata pa kami. Lagi kami dito sa lugar na ito. Kasi yung mga kababata ko may mga kalabaw sila. Nagpapastol dito. Kaya ako sumasama dahil gustong gusto kong sumasakay sa kalabaw. At saka kasi dito maraming libangan eh. Kahit na yung karsada rito itong ibabaw ng Torondon, masukal yan eh. Masyadong talahib, kakatakot maglakad. Dahil nakakapaalang kami. Pero sa ngayon, maganda pala itong lugar na ito, yung simentado yung lugar na ito. Ayan, no. Diyan sa lugar na yan, nanghuhuli pa kami ng mga talangka. Nangunguha kami ng talangka, nandudukot. Kasi nga, yung mga talangka, sumusuot pala dun sa, gumagawa ng butas sa gitna ng pinita. Katabi pilapel, ganun. Lalo pag bago-bago yung dating ng tubig. Halimbawa, Mayo o Hunyo, ganun. Mayo kasi ang patubigan dito nung bata pa kami. Tapos, dito sa tubig na ito, naliligo rin kami. Dito ako natutong maglangoy eh. Pero nung araw, nung bata pa kami, malinis na yung tubig dito. Sa totoo lang, maraming naglalaba dyan sa bukid, sa patubig na yan. Gumagawa pa sila ng bata-batalanan ang tawag nila. No? Yung pang may mga sahig, nakatayo dyan. Dyan sila naglalaba. Kasi maganda naman ang tubig nung araw. Walang nagtatapon ng basura. At saka maraming nanguhuli ng isda dyan, nagsisima. Yung sima, ang tawag namin din nagsisima, ang gamit salakab. Kung isa na merong halos 20 yung mga nagsisima dyan. Kaya masaya. Alam niyo naman, pagka nagkasama-sama yung mga magsasaka na nagsisima, maingay yun. Huwag makakahulit na ko, sigurado. Naghihiyawan. Ayan yung daan ngayon. Saka ng ganda. Nung hindi kami nagdadaan dyan sa ibabaw ng patubig. Ang dinadaan namin sa may gawing sa ibaba, sa may tinatamnan ng mga palay. Kasi nung palay no, pagka naani na, yun, pwede ka na maglakad doon. Dito rin sa bukid na ito, nanguhuli kami ng daga. Sa pilapil na yan. Ay, hinuukay namin yung mga butas ng daga. Yung ibang magsasaka, ayaw nun. Nasisira daw yung pilapil. Pero marami naman ang may gusto dahil natutulungan silang kunin yung butas dahil yung daga, kapag hindi mo nahuli, ang tubig hindi mapipigil. Maraming butas Kaya parang bago, natutulungan din namin silang ibagsak yung pilapil. Yan. Dito rin, nanguhuli rin kami ng mga tipaklong. Yung matawag doon? Balang. Kasi nung araw, may mga ibon ng karamihan noon. Yung Martinez ba, yung itim, na sabi nila nagsasalita, pero yung aking Martinez, hindi naman namin napagsalita, namatay pa. Yun ang pinakakain namin, itong tikbalang o tikbalang yung tipaklong o balang o yung iba ang tawag pa namin saragitsit Kasi nga sumasaragitsit yun kapag lumilipad. Meron namang hindi, tahimik lang na lumilipad. Yan. So nasa sa inyo, dito kami naglalangoy, Parang swimming pool namin ito kaya ako'y nagagandahan dito sa lugar na ito. Nung misa naman,
Kabuti na ako malunod dito. Kasi yung kapatid kong si Meno, eh, pinuli ka tata, inakap ako. Nakatalikod ako. Mabuti may nakasagip sa amin. Pero pati na yung nakasagip na yun, si Ricardo Tanco. Yun, nasagip kami nun. Tsaka dito nga pala, merong kaming ginagawa, yung halimbawa panahon ng maisan. Ang tanim kasi rito noon, mga mais, dahil lang, kuwan nun, ang bukid, minsan lang tinatamnan ng palay. Pagkaraan, yung mga mais, kasi hindi naman na water loving plant yung mais Hindi katulad ng palay, kinakailangan laging may tubig. Yun. Nung minsan naisipan namin mag-iiho daw kami ng kwana. Pinag-usapan, mag-iiho daw ng mais. Maraming mais ako na to sa sa paggawa ng ihawan, yung apoy. May nakita akong manggang buwal. Malapit na yung maraming manggang nabubul Malaki. May butas yung puno. At saka may anay. Kumuha ko ng konting ginikan, pinaloob ko sa butas, saka ko sinindihan. Nagliyam. Malakas ang hangin. May butas din pala yung palang butas ng mangga, dire-diretso mataas pala. Kaya umuugong. Nung dumating mga kasama ko, may dalang mga mais sa sako. Tuwan-tuwa sila. Mas madali daw palang mag-iho doon. May kasama pa kami isang matanda. May dala rin siyang mais. Nag-iihawan na, ihaw. Yung mais niya, hindi iniihaw nung matanda. Ang kinakain niya, yung dala ng mga kasama ko na iniihaw namin. Nang maubos na yung dala ng mga kasama ko, yung kanya iuwi doon niya yun. Naku, dumitaw ang pagkawais. Pero patay na ngayon yung matanda na yun. Hindi ko nababanggitin sa inyo. Yan. Saka dito nga pala, meron kaming libangan. Maganda yung libangan na yung titi. Yun bang fire, kung tawagan fire. Yung ibig sabihin ng fire, magpipilatukan kayo. Pagka kami pupunta na rito sa gawin nito, buhat sa karsada, may dala kaming mga bato at saka tiki-tikisa kami ng tirador. Pagdating dito, yun namang Tagalog, meron ding grupo. Parang katuwa, magpapire na. Fire na tayo. Yung pilato ka na. Pupunta kami sa kabilang ibayo ng Tarun doon. Sila sa kabilang. Doon nagpipilato ka. Yung kasamahan namin hindi niya napansin yung taga-aluwa nakalundag pala dyan sa tubig na yan. Nakatawid. Hindi niya napansin. Sila nakadapa doon sa may mangga na yan. Nakadapa sila. Nung itaas niya yung ulo niya, nakita niya nakatutok na yung tirador. Pinilatok siya, tinirador siya. Yun. Kamunti ng mabulag. Pero ang nangyari sa kanya, hindi nga siya nabulag, naduling naman. Buhay pa hanggang ngayon, si Crispin. Yun. Maganda mga namin dito. Maganda ala-ala. Tapos pagka uuwi naman kami, kare-karera ng kalabaw. Kumisa nakaangkas lang ako dahil wala nga akong kalabaw ganun. Kaya siyang-siya ko nung mapunta uli ako rin sa bukid, tinitingnan ko, naaalala ko nga lahat yung nung kami mga bata, yung mga ginagawa namin. Yan, yung sa ganyang pilapel, patuto tawag namin dyan. Tinatalunto namin yan. Yan. Pagpupunta ko sa bukid namin, malayo sa Baliti. Ganyan lang ang dinadaanan namin, hindi karsada. Ayan, ito lang ang daan. Yan. Dito sa lugar na ito lang daan. Papunta yung makita nyo, merong parang bahay. Kubo yun. Pero bahay na yun. Bahay ni Ronet, yung nagluluto dito sa amin ng manok, yung sa Chiqueto.
Yon ang bahay nila. Sila lang ang may bahay doon. Kaya nagugulat nga ako paano silang nakakatagal doon. Dahil wala namang kuryente ron eh. No, at saka kung umuulan, paano ang gagawin nila rito? Nakita niyo ang daan. Ako nga nag-aalang komisyon lumakad na ngayon eh. Pero nung araw, nung bata kami, tumatakbo ako rito sa ganito. Oh, yan. Yan yung daan. Yan ang yan ang, sabi ko nga kay Lede, mabuti hindi ka sumama. Hindi ka kakubrang maglakad doon sa Patuto. Ano ba kay Patuto? Yung kakong pilapil na daanan. Yan. Malayo rin eh. Meron pa kakong tutulay ang kaprasong tabla. Ayan. Paano ang gagawin mo dyan? Maganda talagang yung... alam mo naman kasi nung araw, ang kalabaw nung kasi, marami. Kapag ikinukuha namin, pinawawalan yun eh. Dito sa bukid. Yung iba, ala nang uwian. Manada kung tawagin yun. Kung halimbawa mga 50 kalabaw yun, nagsasama-sama. Hindi naman ako tatakot. Ang nakatatakot lang yung kabayo. Kasi yung kabayo, halimbawa, meron din 20, 30. Yung manada na yun, pag nadaanan kayo, halimbawa sa gabi, magtutugisan yun. Kung naglalakad ka, halos puno yung karsadang kalumpet. Umuugong yun. Alam niyo naman ang kabayo, sasagasaan ka na nun. Mahirap na kasalubong yung kabayo sa gabi. Kahit na dito, pagka yung namomotro yung kabayo, nako, yung nagbababag, nagmamotro, gano'n. Yan. Yan sabog tanim pala yan. Yan, sabog tanim yan, kaya ganyan ang itsura. Yan. Nung panahon namin, nung kami mga bata pa, walang sabog tanim. Ang sabog tanim noon punlaan. Binabantayan din namin yung punlaan. Kasi may bukid na rin kami nun eh. Binabantayan namin yung punlaan. Yan. Medyo babalik na ako. Ayan. Babalik na ako na baka kanina pa kasi kung alas 5:30 naglakad mag-alas 9 na. Yan. Yan. Ang gandang daan Naiisip nga, paano kaya ka kung nung araw ayan, di ka pwede tumuloy doon. Nung araw pumupunta nga kami sa Balite, mahigit na 2 kilometro siguro yun. Mahigit 2. Mula sa Santo Cristo papunta ron. Ganyan lang ang dinadaanan namin. Hindi kami nagdadaan sa karsada. Hindi ko nakita yung karsada na yung sa bayan. Hindi ko nakita yun. Ayan. At saka noon, halimbawa nandun kami sa Balite, pagka alas 4 na, umuwi na kami. Kasi nga malayo din at saka mahirap kung abutan ka ng dilim sa daan. Pila-pila lang ang dinadaanan mo. Tapos yung karsada, hindi ka naman makakarampak kung tagulan doon dahil maputik eh. Sa gigilid lang kami. Yan. Kainom ngayon. Sinimento. Ayan. Diba, yung mga dumadaan tricycle na yan, lumilihis yan doon sa traffic, sa heavy. Kasi pagka ngayong panahon nito, maraming ginagawang karsada. Doon papunta sa bayan, kung saan. Kinakailangan lumihis. Kaya dito kami lumadaan papunta rin sa kanya. Ngayon ko nalaan namin pwede na palang dumaan. Kasi nga, akala ko hindi simentado eh. Pero nakakalibang maglakad dito. Yan. Nung minsan nga pala, may tuloy ko yung mais. Then nasunog ko yung mangga.
nung malaon na nababangal mga sanga ng mangga. Natakot na ako. Natakot yung mga kasama ko rin. Sabi, naku, Juneka, nalagoteka tayo. Nasunog mo yung mangga. Mapupulis ka tayo. Tara na ayoko ako. Dito muna kakukot. Gusto kong maligo muna din sa patubig. Pero ang totoo nun, ayoko lang umuwi ng maliwanag pa. Makikita ka ako ni Mantabal, yung mga katiwala. Baka ako ipapulis. Nung umuwi ako, naliligo ako, may dumating, kapitbahay ko. Sabi sa akin, John, tara na umuwi, gabi na. Hindi ka ba nagiginaw dyan? Ay, hindi, kako. Masarap ka ako maligo din Mainit ka ako yung tubig. Hindi ka nakako rin Ayaw. Ayoko ka. Huwag ka magiginaw dyan. Pero sa totoo lang, malamig talaga. Nagiginaw rin ako. Ayoko rin sa tubig. Kaya nga lang, natatakot akong umuwi. Baka akong makita ni Mantabal. Kaya nung makita nga ako, pauwi na. John, sandali ka. Ikaw nga ba kang nakasunog ng manggaron? Ay, hindi ko ka ako. Nakita ko lang kako may apoy Kala ko ikaw baka matanong ka ng pulis, pupuntahan ka ng pulis. Naku po, tagal kong hindi lumalabas ng bahay. Ando na ako sa loob, paikot-ikot. Laki ng takot ko. Sabi, parang gano'n. Nung misa naman, naliligo kami rin sa may sapa. Aba, di sa sapa dito. Merong ako nakitang tao, may dalang gulong, hinihiyawan kami magkapatid. Kinakawayan kami ng gulong. Naku po, yung dampot ko sa damit ko sa lawal nakahubo lang kami. Mga bata nga Sabi ko, makikita ka ako niyan, susumbong ko ka ako siya kay Ingkong Isko. Dahil nananaluntol lang ako kami sa gitna ng palayan. Susumbong ko ka ako yan. Nung dumating kami sa sabi nung kapatid ko, sino kayo sinasabi mong pagsusumbungan mong Isko? Si Ingkong Isko, sabi ko. Siya nga kayang tumutugi sa atin. Kaya pag dito sa bukid pag naalala ko siyang-siya ako nangingiti ako sa sarili ko. Saka yung boxing. Ay, yung kapatid ko si Meno. Mahilig yun Yung mga Tagaluha, pagdating ko, magbabalot lang ng kami yung sako. Boxing na. Aba, yun ang hilig Pero pagkayari nun, tapos na rin. Ala na silang, hindi naman nagkakagalitan ko yun. Katuwaan lang yan ako, hindi ako lumalaban nun. Hindi ako kumukundo sa ganun. Natatakot din ako. Yeah. Kaganda nga itong lugar na itong yan. Sila Lady, yung tatay ni Lady, may saka rin dito may bukid dito. Kaya lang nung mawala na siya, nung mamatay na, ipinagbilda na yung lupa, inyalis na yung bukid. Ala na kasing mahilig magsaka. Inyalis nila yung bukid. Yeah. Pero sila kunata, hindi pa. Dito ata, sabi nila kay John Lloyd yung isang lugar dito Dahil kasi yung lupa na yun, doon sa lolo ni John Lloyd. Yung bukid na yun, wala na rin yung lolo niya. Sabi kila John Lloyd, yung daddy ata ni John Lloyd na nandun. Yeah. Malaki na pinagbago talaga nitong lugar na ito. Inisip ko nga, isang araw, babalik uli ako rito. Sana nga ako, masama ko si Lady
Ang problema, malayo ito rito sa... dulo to ng Kalumpit eh. Yeah. Yan pala kala John Lloyd, yan. Meron siyang mga tauhan nata rito na namamahala. Dati yung isang taga Rosario, kaya lang na-stroke eh. Hindi na nagpupunta rito. Diba, kung dito, motor, nakakarating. Nung araw nga, hindi ka makakapunta rito nung nakachinelas eh. Ngayon, ang magsasaka, iba na. Nakabisti pa. Asyado nga, magsasakang na. Yan, may tanim na yan. Yan. Medyo tanghali na. Dito naman sa atin, dito sa Pilipinas, pagka mga tanghali na, saka na ng init. Kaya kinakailangan makawin. Hindi ka makawin sa, doon sa lugar namin sa US, kahit katanghalian, naglalakad ako. Dito, hindi po pwede. Mainit, yun lang. Pero ang sarap dito, yung hangin, sariwa. Sariwa hangin dito. Kung minsan, mamahinga ako dyan. Pagkakinig ko. Dito nata, yung may bukid, nagtayo nga ng parang kung ano yun, Damara, doon na sila kumakain pagka nagpupunta rin sa bukid. Yan. Ayun, yung kalaledi dating bukid, yung mga manggahan na yan. Yan. 2 hektarya at kalahati yata yan. Ayan yung bukid nila. Kaya lang, yung atang nagtanim naman ganyan, pati na rin. Nagkasakit. Bata pa sakit yung nagtanim niyan eh. Mahilig kasi sa yun eh, mahilig sa halaman. Ito mo nga, yan. Ang mga sasakyan, dati wala, hindi ka makakakon dito. Kainam talaga. Malaking ipinagbago ng bukid. Ano. Noon yung mga tao palaging nakakon lang eh. Yung pilapil na ng dinadaanan lang eh. Ala talaga mga mo, may kuryente rin dito. Yan. Saka ngayon ang kaiban dito ngayon Pagka may gustong kausapin sa malayo, asa bukid ka nakakatawag ka ngayon Kaya masaya dito Masaya dito sa bukid. Pagka umaga, yung halimbawa palang yung mga palay malaki-laki na, marami palang nagpupuntahan dito, yung mga magsasaka, naka-standby. Tinitingnan nila yung palay nila. Ayan. Ayan. Malaki pala halagan to, 11,734,000. Yung simento hanggang bayan yata yan. Yan na. Malapit na ako rin sa dulo ng Kalumpit. Pauwi na uli ako.
Nakakakunyang isipin eh. Pero mo, hindi namin tinadaanan ito. Palaging sa gilid lang. Ayan, sa ganyang gilid. Nanggigilid lang kami. Doon yung mga kahoy na yun, dati wala noon. Nung bata pa kami. Puro palayan yun. Eh ngayon nga na nagkaroon ng parang bahayan na yun eh. Ayan. Tsaka yung tawiran dito, bago na itong tawiran dito na yun sa Cantarilla kung tawagin namin. Bago na, hindi na katulad nung malayo pa yan. Yeah. Ayan na. Andito na kami sa... ayan na. Okay. Sana nag-enjoy din kayo dito sa bukid.